God, kaya sa magandang umaga sa inyong Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise God, kaya ako po ay nakapagbakasyon ng 2 months sa Leyte. Kaya sa lugar ng aking Vice and Love, nung nagpunta ako doon sa isla, talagang napakalaking isla. 8 barangay yung nandoon sa islang yun. Kaya yung sa laking barangay yun, hindi pala sila pwede magkaroon ng pagmamayari ng lupa. Pag-aari pala ng gobyerno. Kaya yung lupa nila doon, minimina. Ang daming minang pupunta doon. Kaya nung pagpunta ko doon, sa kabilang bundok, nung nakatawid kami, para ka sa China. Sobrang daming mga barko ng China na yung mga lupa ng bundok nila, hinahakot. Lahat. Lupa, kasama ng mga mineral. Hakot doon. Kaya sabi ko, kasagalan yung barko rito. Yung mga barko na sobrang lalaki, napakalaking mga barko. Nagulat nga ako, doon ako nakita ng mga barko napakalaki pang nilalagay, mga mineral na lupa. Tapos yung tubig nila sobrang mahal, napakamahal ng tubig. Tubig nila doon, bibigyan ka ng mineral water, 80 pesos. Ginto. Kaya pag binom ka doon, unti-unti lang, kasi napakamahal. Kaya dito, dahil natin tubig dito. Doon kasi isla, may tubig naman sila pero hindi nainom. Meron mo silang parang ilog pero pinainom. Sabi nila, tapos yung gano'n niya nga sa water, isa lang. Kaya sabi ni Stella, natawa siya kasi merong parang sabi niya, may gumagawa daw ng gripo sa tabi ng bayan sa bundok. Tuwang-tuwa siya, sabi niya, ay salamat. Magkakaroon ng gripo doon malapit sa bahay namin. Kasi doon po siya naglalaba sa medyo hanggang dito hanggang kalala neglo, doon pa mag-iigib ng turo at maglalaba. Sabi niya gano'n eh, buti na lang may gripong ginagawa. Hindi niya alam, hindi pala gripo yun. Kumukuha ng mga sample kung anong mineral meron doon. At pag may nakitang mineral, yung tabi ng kanilang lupa, bukain ng company yun. Kaya yung mga bundok na napaganda ngayon, napakapangit na. Sabi ko sayang. Akala ko kapag nakatira ka na doon sa kanila ng 50 years, 60 years, doon na lumaki mga tatay niya, doon na kami nakasila, akala ko pwede sila magkaroon ng pag-aari ng lupa. Hindi pala lahat ng isla pag-aari ng gobyerno. Kaya salamat tayo, may lupa tayo rito. Amen? Amen? Pasalamat tayo, may lupa tayo rito. Kaya sabi ko kayo sila, huwag ka na may mag-worry kasi may lupa naman na kayo sa Giwan. Yung Giwan, pinaka-syudad yun. Yung isla, pupunta ka pa sa isla, mga 3 hours, tapos yung mga alon, napakalalaki. Parang ayaw mo lang bumalik, kung gano'n talaga. Kaya, Kuya Panginoon, totoo yung magulang isla na, kung nandun ako, kasi gusto na magulang sila makapunta ko doon. Kasi sabi niya, 9 years na akong hindi nakarating, sabi sa akin ni Sir sa kananay niya. Kung nakating ako doon, tuwa, din dumating din yung mga kapatid ni Sir na galing sa bansa. Kaya nagkaroon kami po ng tagay na yung reunion. Tapos, hindi pa na, pag-uwi ko, ayun pa ako pauwi ng magulang sa lag, kasi sabi niya, attend ka muna ng kasal ng anak ko. Sabi ko, sister, lang doon ako mayuwan. Ako ay umuwi na. Kasi 2 years na ako, 2 months na ako, then yung bahay ko po doon, di ko alam kung nakatayo po ba o nangyari. Sabi ko, ilang bagyo nang dumaan. Yung buhay ng Panginoon, nakatayo pa rin. Pinagpala po, dami mga fruit trees. Sabi ko yung kailan ko doon patatas. Ang alam ko lang patatas sa ilalim ng lupa. Ngayon may natin akong patatas doon sa alateres. Kaya pag natulog ka, ang bunga ng alateres ko patatas. Nakabitay. Lalaki pala ng bunga nun. Merong isang kilo, isang piraso. Ganun kalaki. Kaya sabi ko binigyan ko si Kevin ng isang puno noon. Kaya ko siya kung mga ilang kilo ang na-harvest ng patata, sabi niya mahigit 10 kilo sa isang puno. Kaya sabi ko, gagawin ko, pararamihin ko yung bunga, pag-ibigin ko, yung mga punong walang kwenta, tatiniman ko ng patatas, para yung punong yung karoon ng kwenta. Kaya nga, mahal daw ang patas nila. Kaya, sabi ni Sir Love, namusta rin siya po sa inyo, gusto na rin niya umuwi. Kailan siya umalis? June siya umalis.
baka balik na, baka mayo na. Kaya, na-bless din naman yung kanyang sa Salapia napunta doon sa Leyte dahil pinapunta siya ng kanyang kapatid. Dahil yung balain niya, yung kanyang, yung asawa ng kanyang kapatid, buntis, at sinusundan ng maligno. Sinusundan daw ng maraming mga, sa Bisaya kasi uso yun eh. Kasi pag buntis daw, mabango daw sa mga aswang. Mga aswang. Kaya, yung pinapunta ko sila, kasi alam nilang manggagawa. Kaya nung dumating doon sa Sir Lam, yung kanyang iba, sunod na sunod sa kanya, kaya sa pumunta, sunod ang sunod sa kanya, kasi mula nung dumating sa Sir Lam doon, hindi na niya naramdaman yung yung maligno. Yung maging kahit sa pumunta, sumusundan siya. Kaya sabi ng mga kamag-anak nila, yung magulang, paano hindi matatakot yung sa kanya yung mga masamang spirito, yung manggagawa ng Diyos yan. Kaya, ibig sabihin, sila kasi sa pamilya niya siya lang yung baptized. So sa moment na yun, nakita ng magulang niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Iniyak niya rin yung magulang niya kasi sabi niya, siya lang mag-isa, wala siyang pamilya. Sabi ko, nung naging asawa na kita, pamilya ka na ng nakanay. Kaya sabi ko, marami ka ng pamilya. Kaya gusto niya man umuwi rito, hindi siya makauwi dahil sabi niya, 27, kasal ng kanyang kapatid na bunso. Yung bunsong kapatid pa naman yun, malapit din sa kanya, kaya hindi niya rin mahindihan. Kaya sabi ko, pagbigyan mo na lang kasi kapatid mo naman yan, then matagal tayo hindi nakauwi rito. Kaya gawin mo na lang yung magagawa mo. Tapos yung mga pinsan niya, baptized din naman yung pinsan niya. Nagkaroon kami ng one time na service doon bago ko umalis. Nag-testimony yung kanyang mga pinsan, sabi niya, Pastor, nung may gawain dito, kahit ilan lang kami, nagpapatuloy kami, pero nung nawala ng gawain dito, nagpatuloy kami sa aming sariling panginigdan na lang. Pero sabi nila, purihin ng Panginoon, dumating time na mutik-mutik ka rin sa disgrasya, sa sakyan. Talaga mag-disgrasya sila, pero sabi lang, namangha sila, yung mababangga, parang lumayo yung babanggain nila, samantalang kitang-kita nila, mabangga na sila. Yun ang sabi ko sa nila, yung pinag-inquire nyo, yung nag-inquire kayo ng mahabang panahon, aanihin nyo sa panahon ito ngayon. Yung pinag-inquire nyo ng unang panahon na gumawa kayo ng mabuti, gagawain ng Diyos sa inyo ng mabuti na hindi natin inaasahan. Kaya sabi niya, ang sarap pala maglingkod sa Panginoon. Although, kasi yung lugar nila sila, mula Giwan hanggang Tacloban, magbabiyahe ka ng 3 hours. Ganun kalayo. Kaya yung mga kapatiran doon namin, mga kamag-anak sila, hindi makapunta, sobrang layo. Babiyahe ka 3 hours. Pagdating mo, hilo-hilo ka pa kasi daanan, gano'n. Tapos uwi ka, kaya hirap sila. Kaya nung simpa kami doon, tuwang-tuwa sila, talagang ramdam mo yung uhaw sila sa Word of God. Alam mo yung taong uhaw na uhaw, talagang nag-isip pa kami doon, tumutululuhan nila. Dito tayo sa Ghana. Dito po sa Ghana tayo sa Word of God. Huwag po natin kayaan yung tayo nila. Kasi kapag nawala yung Word of God, talagang yung kaluluwa mo, hanapin yung salita ng Diyos. Kasi yun yung pagkain ng ating kaluluwa. Amen? Kaya sabihin mo na marami kang nakakain ng mga bagay na material, pero yung soul mo, iba pa rin hinahanap niya. Kaya sabi ko nga, na nandun si Darlab, sabi ko, ang natandun siya, yung mga kamag-anak niya, hindi niya muna alalayan. Pero tayo dito, napaka sa Word of God, kumbaga napakayaman natin, amen? Kaya huwag natin pabayaan yun kasi dating panahon yung Word of God, sabi nga, kung salita ng Diyos, mawawala na yan. Mawawala na yung Word of salita ng Diyos, so kinakailangan yung Word of God na nating napag-aralan, i-impact natin.
at yan yung magpapatibay sa ating mga paglilingkod. Kaya yung pag-uwi ko rin, salamat sa Panginoon, iningatan din po ako. Maraming mga bagay ginawa ko sa akin, sa dami ng Leyte. Nakapasya din po ako sa Tacloban Church. Nakita ko yung mga kapatiran doon. Niyakap nila ako, nabis nila ako doon kasi yun yung destino ko napakatagal. 9 years ako doon na nasa sa Leyte. Kaya nung dumating ako doon, tuwang-tuwa sila. Sabi na, pasasalit pa, 1 day ka lang dito. Dapat hinabaan pa yung sabi ko, hindi na. Sabi ko, yung mga magulang na sila, pinaiwan ako pero sabi ko, hindi na kasi yung tiraan ng isla, kailangan ko na rin umuwi. Kaya salamat sa Panginoon, sa tagumpay, sabi ko nga walang bagay na kalubihan pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Walang kalubihan sa Panginoon. Minsan nasabi natin parang may kulang. Pili lang natin yung may kulang. But ang sabi ng Biblia, ang kanyang pagpapala ay laging sapat sa atin sa araw-araw. Kaya kailangan po kayo may testimony. Kaya salamat po ang Panginoon sa kanyang kabutihan na patuloy na maglingkod. Lalo tayo po ay nasa huling panahon na. Patuloy po Panginoon.